Once again, can we all rise in respect to our God? Let us come to God in the attitude of prayer. Let's devote this time in prayer. Sa inyo pong kinatatayuan. So, meron po kayong mga gustong itaas sa Panginoon na ngayon lang po ninyo sasabihin. Sama-sama po natin itong idulog sa atin pong Panginoon. Bigyan ko po kayo ng at least 1 minuto na maipahayag po ninyo sa Diyos kung ano man po yung nais po ninyo na mangyari sa sandali pong ito. Let us pray. Heavenly Father, Creator of all things, we commit this day to you, O Lord God. We lift up your name, for you are worthy, you are loving, you are gracious. We come to you, O God, this morning with our heart full of praise. Salamat po sapagkat meron kaming pagkakataon na masamba ka, maparangalan ka, mapapurihan ka. Salamat po, Panginoon, sapagkat as the sun rises, it reminds us of your faithfulness. They are new every morning. And even, Lord, as we ponder your words, bigyan mo po kami ng kakayahang umunawa sa mga salita, Panginoon, O God, na maririnig po namin. We commit these things to you, Lord God. This whole service, Panginoon, O God, with expectation and thanksgiving. Salamat po, Panginoon. Gabayan mo kami, patnubayan mo kami. O Banal Espiritu, pakialaman niyo po ang bawat isa po sa amin. Sa iyo po kami umaasa, sa iyo po kami nagtitiwala. Gawin mo kung ano po yung nararapat. We thank you, Lord, and we bless you. Pagpalain mo ang umagang ito. Ito po aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You may now be seated, church. Thank you once again for coming. A blessed good morning to all of you. Siguro po minsan, mga kapatid, nasasabi po ninyo sa inyong mga sarili, sa mga naririnig po ninyong mensahe, wala na ba akong maririnig na positibo? Puro na lang ba negatibo? Sa halip na nagpapalakas, ay nagpapahina pa ng loob. Sa halip po na encouragement, ay discouragement. Kung sakali man, mga kapatid, na ito ang madalas na naririnig po ninyo sa akin, hindi po para panghinain po ang inyong loob. Kung hindi, gusto ko po na maging aware po tayo sa katotohanan, sa tunay po nating kalagayan. Nakala po natin sa mga ginagawa po natin, sa pagsunod po natin, sa paglilingkod po natin, ay okay na po ito para po sa ating Diyos. Sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong imulat ang mata po natin dahil ayaw ko po na masayang ang lahat ng pagpapagal at sakripisyo na ginagawa po natin Sunday after Sunday and even po sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Lahat po tayo, hindi natin gusto ang kasinungalingan. Amen? Amen po ba tayo doon? Amen. Gusto po natin ay yung totoo, sa totoo lang. Okay? Galit tayo sa dinadaya tayo. Amen? O kapag nadadaya tayo, sabi niya, genuine ito. Pero nung matuklasan mo, fake pala. So, hindi po siya tunay. At pakiramdam po natin, parang naloko po tayo. Amen po ba ron?
Okay? Now, church, gusto ko pong makita po ninyo sa sandaling ito, sa harapan po ba ng Diyos, masasabi din natin sa sarili natin na tayo ay totoo at tayo din po ay tunay. Sabi po sa Matthew 7:21, at ito po ang nakalagay. Ayan. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? In your name. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Sabi po rito, not everyone who calls upon the name of the Lord. So meaning, hindi po lahat pala ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay papasok sa kanyang kaharian. Sino lang pong papasok? Yun lang sumusunod sa kanyang kalooban. Ngayon po, tingnan niyo po yung verse 22. Pwedeng sabihin natin kay Lord, hindi po ba yung pong mangaral ay kalooban niyo? Hindi po ba, Panginoon, yung pong magpalayas ng demonyo at gumawa ng mga kababalaghan ay kalooban ninyo? Yung gumawa ng miracles, hindi po ba, Panginoon, kalooban po ninyo? Bakit po itong mga taong ito ay hindi nakapasok sa kaharian mo? Ano po ang dahilan? Verse 23. Dahil merong hindi totoo sa kanilang buhay. Amen. Hindi sila tunay sa kanilang mga ginagawa at iyon ang hindi natanggap ng Diyos. Kaya ngayon pong umaga, ito po ang tanong ko sa bawat isa sa atin. And this is the title of our message. Are you for real? Are you for real? Totoo nga ba tayo sa Diyos, sa ating mga sarili, sa ating mga ginagawang paglilingkod? Yun po yung napakalaking question na gusto ko po somehow ay tanungin natin sa ating sarili. Hanggang meron pa po tayong pagkakataon na pwede pa po nating itama, baguhin, kung meron pong dapat itama at baguhin. Kasi mahirap po, mga kapatid, na complacent po tayo sa isang kinalalagyan po natin, not knowing na at the end of the day, pag nakita po natin, hindi pala iyon exactly ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. At mapuprostrate po tayo pagdating sa dulo, sapagkat hindi po iyon ang ina-expect po natin na mangyayari at makikita sa lahat ng ginawa po natin. So, totoo nga po ba, mga kapatid? At magbibigay lang po ako ng ilan sa mahalagang bagay sa Bible at tingnan po natin kung magiging totoo po tayo pagdating sa mga bagay na babanggitin ko sa inyo. At lahat po ito ay nagsisimula po sa letter V. Number 1, mga kapatid, are you for real? Saan? Sa pagsamba. Sa pagsamba. At ang purpose po natin, mga kapatid, sa pagparito ay walang iba kundi po para saan? Para sumamba. Wala tayong ibang objective, wala po tayong ibang motibo. The reason why we come here Sunday after Sunday, it's because we want to worship our Creator. Amen. Gusto nating sumamba sa Panginoon. Pero tingnan niyo po sa awit, 53 verse 2. Magmula sa langit, from heaven, ang Diyos ay nagmamasid sa kanyang nilalang kung mayroong marunong, at tapat sa kanya na nananambahan. Ngunit kahit isa, ni isang mabuti, wala siyang nakita. Meron po ba siyang nakita? Meron po bang tapat? Wala kahit isa. Naghahanap po ba siya? Yes. Meaning, mahalaga po ito para sa kanya, kaya hinahanap po niya. From heaven. Tumitingin siya sa kanyang creation. Sa kanyang mga nilalang, kung meron na makaka-appreciate dun sa bagay na kanyang ginawa, hindi lamang po
yung pong ginawa niya sa universe na ito, kundi po yung ginagawa niya sa bawat isa po sa atin. Kung paano po niya tayo iniingatan, kung paano po pinuprovide niya ang lahat ng ating pangangailangan, kung may makaka-appreciate nun. And in response to that, yun nga po, kaya tayo sumasamba sa Panginoon as a thanksgiving on our part. O, tingnan niyo po sa John. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba saan. Again, naghahanap po ba ang Diyos? Ayon po dito. Sino ang hinahanap po niya? Tunay, hindi basta lang sumasamba, kundi tunay na sumasamba. Kanina, kung nakita po niyo yung word na ginamit, tapat na nananambahan. Tapat. Hindi lang basta nananamba o sumasamba, kundi tapat. At dito naman, for the second time, sinabi niya, tunay na sumasamba. So mga kapatid, dito po, ipinakikita lang na hindi lahat pala ng pagsamba ay acceptable sa Diyos. Amen. Meron po siyang panuntunan. Okay? Para po masabi natin na natanggap ng Diyos yung pagsamba natin, kailangan tayo tapat, kailangan ito ay tunay. At kung hindi po ganito, ang klase ng pagsamba natin sa Kanya, huwag po tayong umasa na yung pagsamba natin ay tatanggapin din niya. Meron na po tayong pattern at huwag na po natin itong gayahin, mga kapatid. At kaya po inilalagay yung mga salitang ito para po paalalahanan po tayo na kung ito'y nangyari sa kanila at hindi po iyon tinanggap ng Diyos, huwag na natin pong ulitin pa. In Matthew chapter 15 verse 8, hindi po nakalagay doon. Paggalang na handog sa akin ang bayang ko, paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Pagpurit pagsamba na ginagawa nila walang kabuluhan. Ang utos ng tao itinuturong utos ng may. Meron po bang kabuluhan ang pagsamba nila? Wala. Dahil ang lahat ng ito'y paimbabaw, hindi sa puso nanggagaling, hindi sa puso bumubukal. Alam po ng Diyos kung yung papuri po natin, yung pagsamba po natin ay sa puso o sa labi lang. O pakitang tao at hindi nga po ito nagmumula sa atin pong puso. Alam pong lahat ito ng Diyos. At kung kayang dayain ng tao ang Diyos, maging ang kanilang sarili, hindi po ang Diyos dahil alam niya kung ano ang totoo, alam niya kung ano ang tunay, alam niya kung ano ang hindi. Amen po ba? At yun po ang concern ko, mga kapatid. Sapagkat ang nakakaalam lang kung totoo at tunay yung ginagawa natin, ikaw lang at ang Diyos. Hindi ho natin pwedeng husgahan ang bawat isa sa atin doon sa manner ng kanyang pagsamba at sasabihin natin, hindi ka totoo sa iyong pagsamba. No. None of us can judge others by doing po yung anuman yung kanilang klase ng pagsamba. No. Pero ang pwede pong sumagot sapagkat mismo kayo ay mararamdaman po ninyo sa ginagawa po ninyo. Kung gusto po ninyo na totoo ang maging tugon ng Diyos sa ginagawa mo, siguraduhin mo rin na totoo yung ginagawa mo para sa Diyos. Otherwise, mga kapatid, napakaraming masasayang kasi hindi po aksidente na niloob ng Diyos ng bawat isa po sa atin na nabigyan ng pagkakataon na hindi lamang makakilala sa Panginoon, hindi lamang tumanggap sa Panginoon, kundi somehow ay binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. At kung mawawalan po ng saysay at kabuluhan, ang lahat po ng ating ginawa from the start until now, hanggang sa pagdating ng Panginoon, napakalungkot naman, mga kapatid, na nawalan po ng kabuluhan ang lahat ng ating ginawa sapagkat wala pala roon ang katotohanan. Hindi pala tayo naging totoo sa lahat po ng ating ginawa. At alam ko, mga kapatid, ganyan ang pagkatao po ninyo. Eto, hindi kayo gumagawa ng isang bagay na iniisip ninyo na nagpapagod lang kayo at nagsasayang pero wala kayong pakikinabangan.
Wala ho sigurong ganitong klaseng tao. O, ba't ka gawa ng gawa? Bakit ka nagpapakahirap? Wala lang. Gusto ko lang gawin. No. Lahat po ng ginagawa natin, lagi po tayong may na-expect na result doon po sa lahat ng ginagawa natin. Amen po ba mga kapatid? At itong ginagawa natin, hindi naman po ito ordinaryo, sapagkat ang dinidil po rito ay ang ating pong future, ang ating eternity. At wala po, hindi na po natin pwedeng balikan pa kung ano yung atin pong naiwanan na. Tatandaan niyo po mga kapatid, sana kung bibigyan lang ulit tayo ng pagkakataon ng Panginoon, nung pong nandun na tayo at ma-realize natin na may mali pala doon sa lahat ng ating ginawa. Lord, can you give me another chance? Gusto ko po uling magsimula ng panibago. From the start, hindi na po mangyayari. At marami po ang oras at panahon ang nasayang. Ilang taon pa ang darating. Ilang buwan, ilang araw, ilang linggo, mga kapatid. Ang pwedeng dumating pa sa buhay po natin. Kung yun ay ilaalaw pa ng Panginoon na nandyan pa po tayo. What if hindi na po dumating yung pagkakataon na yun, God forbid? At tapos, pagharap mo sa Panginoon, yung pong binasa natin kanina, I do not know you, depart from me. Lord, I preach your word. I perform miracles. I do a mighty works. Sunday after Sunday, I will always be in your church, in your house. I give my tithes, I'm faithfully na sumusunod sa iyo. Wow! Tapos bigla sasabihin ng Panginoon, I do not know you, depart from me. Yun po nakakalungkot na hindi po dapat mangyari po sa bawat isa po sa atin. Individual, mga kapatid, ang dealing po natin sa Diyos. Tatandaan niyo po ito. Lahat po tayo ay tatayo sa Panginoon, hindi lamang po as a congregation. Tatayo po tayo individually at magsusulit tayo sa Panginoon. At ang pagsikapan mo, kapatid, iisa lang ang buhay natin. At wala pong kasiguruhan kung hanggang kailan ito tatagal. Pero siguraduhin po ninyo, mula sa simula hanggang ngayon, masasabi nyo sa sarili nyo, Lord, wala akong sinayang na sandali sa lahat ng ginawa ko. Bakit? Sapagkat sa lahat ng ginawa ko, naging totoo ako, naging tunay ako sa iyo. Yun ang napakasarap, mga kapatid. Yung wala kang guilt sa puso mo, na parang inuusid ka sapagkat marami ang nangyari na alam mo sa sarili mo na sayang. Pagsamba. Pangalawa, na-gauge natin. Kung meron tayong katotohanan, pangalawa, sa pananalangin. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na pook at nanalangin. Madaling araw pa. Pumunta siya sa isang lugar. Kapatid, listen, hindi ba pwedeng kung saan nandun ang Panginoon ay manalangin na siya? Bakit kailangan pa niya na pumunta sa isang lugar para manalangin 10 oras ng gabi? Ano yung gusto niyang i-convey sa bawat isa po sa atin? Ano yung gusto niyang ipakita dito, mga kapatid? Ano yung gusto niyang ituro? Amen. Ito po yun. Nasa kabila na siya ay Diyos, hindi po niya hinayaan na hindi niya magawa yung pinakamahalagang bagay sa buhay niya, ang manalangin. At kung ito ay mahalaga para po sa Kanya, sana po ganun din tayo yung atin pong pagpapahalaga when it comes to prayer. Ano ba sa tingin nyo ang tulong nito sa buhay natin kung tayo mananalangin? Guidance, direction, protection, wisdom, blessing. Yan po yung pwedeng ihatid ng prayer po sa atin. Amen. Natatandaan po ba ninyo nung pong ayain ng Panginoon yung 3 para po sila ay manalangin? Yung alagad? Ano po sinabi niya? Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Ibig sabihin po nila sa kanila, samahan niyo ako sa pananalangin. Pero ano po ang nangyari? Sa tuwing babalikan po niya yung 3 iniwan niya, ano ang ginagawa? Natutulog. At dahil po doon, ito sinabi ng Panginoon, Matthew 26:40. Nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro,
Talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ako kahit isang oras man lamang? Kahit isang oras man lamang. Yung kasama niyo ako. Yung iisa yung ginagawa natin. Yung nananalangin ako, nananalangin din kayo. Okay? Now, ano po ang sunod? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang... Ano po yung purpose ni Lord? Bakit po hinihikayat niya yung tatlo na manalangin? Upang hindi madaig ng tukso. At sinabi niya, mahina ang laman. Church, listen. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang panalangin natin, kaya tayo pinananalangin. Tatandaan niyo yun. Hindi kailangan ng Diyos ang prayer natin. Kaya niya tayo ini-encourage na manalangin. Ang prayer ay protection natin upang hindi tayo madaig ng tukso at hindi po manaig din ang binabalak ng demonyo sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? Ngayon, kung sa buhay po natin, madalas nagiging talunan tayo, hindi tayo nagiging victorious, isa lang ang ibig sabihin po nito, hindi po tayo nagiging grounded sa panalangin gaya ng itinuturo po niya sa atin. At yun po yung dahilan kung bakit nga ini-encourage po tayo ng Panginoon na lagi tayong manalangin sapagkat gusto po ng Diyos na mabigyan po tayo ng kalakasan at kakayahan na kung sakali man na dumating yung mga pagsubok, dumating yung tukso, kaya po nating ma-overcome. Amen? Tingnan niyo po, mga kapatid. Ano ba yung hiniling ng mga alagad kay Lord? Napakaraming pwedeng hilingin sa Panginoon. Pero kung natatandaan ninyo, meron po silang hiniling. Ito lang, Lord, teach us to pray. Lord, teach us how to evangelize. Teach us, Lord, how to preach powerfully. Hindi ganun eh. Ang hiniling po ng mga alagad, Lord, teach us to pray. Amen, mga kapatid. So, why? Kasi po, alam niyo kung bakit sinabi po ng mga alagad? Dahil nakita po niya kay Jesus kung paano po ni Jesus na pagtatagumpayan yung pong lahat ng gawa ng kaaway. At meron po example tayo dyan. Tingnan niyo po ito sa Matthew 4. Pagkatapos ni Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Nakita po ninyo, upang tuksuhin ng dyablo. Doon 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nakita po ninyo? Dumating ang manunukso. Mismo ang Panginoon. Sinallenge ng demonyo, ng dyablo. What about us? Okay? At tingnan niyo po, pagdating sa verse 9. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos ang Panginoon, ang sambahin mo. Siya lamang iyong paglingkuran at iniwan siya ng dyablo. Napagtagumpayan ba ng ating Panginoon? Yes! Hindi nakapanaig ang demonyo sa ating pong Panginoon. At yun yung ipinakikita niya. Kung ang buhay po natin ay puno ng pananalangin. At yun naman ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Para po maproteksyonan tayo sa anumang pwedeng plano at gawin ng demonyo o ng dyablo sa buhay po natin. Mark 11:17. Tingnan niyo po ito, sabi. Ito po masakit na marinig ninyo. Tinuruan niya ang mga tao, sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. My house shall be called a house of prayer. Sa tingin po ninyo, mga kapatid, ganyan ba ang nangyayari? Ganyan ba ang nangyayari? That my house shall be called a house of prayer. Mga kapatid, Sunday after Sunday, alam po ninyo, kung hindi po kayo first service lang umaattend, subukan nyo rin ng second service.
Subukan nyo rin ang third service. At makikita po ninyo kung gaano po kadami tayo. Nearly 500 ang umaattend sa church na ito. Nearly 500. Too close. Okay. Pero tingnan nyo kung ilan ang umaattend sa prayer meeting. Anong ibig sabihin? Available lang po tayo pag Sunday at hindi tayo available pagka Saturday morning? Hindi ko sinasabing, pwede nyo sabihin, Bishop, pwede naman tayong manalangin sa bayo? Yes, of course. Pwede naman tayong manalangin kahit saan? Yes. Pero ano sabi ng Panginoon? Merong lugar. At ang tahanan ko ay lugar ng pananalangin. At sinasabi ng Panginoon, where 2 or 3 agree together, touching anything in His name, sabi niya, igagrant niya sa atin yung ating pong panalangin. Because there is power in agreement. Kaya tayo sama-samang nananalangin sapagkat nagpapalakasan po tayo sa isa't isa. Amen po ba mga kapatid? Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo. Pero kapag nakasama kita, doon po sa atin pong prayer meeting na ito, ay masasabi nyo, pwede bang isama nyo ako sa prayer? And true enough, doon namin po isinasama ito sa prayer. Ang napakabigat mga kapatid, yung mga miyembro po natin, ay tatawag po sa bawat isa sa atin, pakisama nyo na lang ako sa prayer. Ipananalangin nyo na lang ako. So lagi na lang ba tayo nakadepende sa mga kapatid natin para ipag-pray tayo at hindi natin ito pwedeng gawin sa sarili natin. At tayo naman din ang gamitin ng Diyos para naman sila rin ay ipanalangin. So masakit mga kapatid, masakit. Pero ito nga sinasabi rito. Okay? Yung pong bahay o tahanan ng Diyos, my house shall be called a house of prayer. Are we for it? Tingnan niyo mga kapatid, sino rito ang pagpasok ng church, uupo sa kanyang gustong upuan, hindi sa tatayo. At tingnan niyo kung ano ginagawa niya. Silently. Bibihira ang makikita nyo na ganyan. Na oras na dumating, diretso sa upuan. At pag upo niya, wala siyang anumang ginagawa, wala siyang kinakausap na kahit na sino, magpo-po siya for a while, at nananalangin po siya. I don't know kung anong kanyang prayer. Pero how I pray to God, na maging lifestyle po natin, kasi actually ginagawa po natin ito dapat. Na kapag meron pong dumating dito, yung mga leaders po natin, yung mga workers po natin, kung ilan lang sila, gagather sila, titipon, hanggang di pa nagsisimula ang service, mananalangin po sila. Pag may dumating na naman, may sasalubong sa kanila, magpe-pray po sila. Bakit? Sapagkat gusto nating gawin at ipaabot at ipakita sa Panginoon na ang kanyang tahanan, this house is a house of prayer. Amen, mga kapatid? And can you imagine kung halos lahat ng pumupunta rito ay lagi po silang nasa attitude ng pananalangin? Ano kaya ang pwedeng gawin ng Diyos sa lugar na ito, sa bawat isa sa atin, kung ang bawat isa ramdam ng Panginoon na totoo sa kanilang sarili in dealing with our God? Seryoso po kasi mga kapatid ang Diyos. Amen. Seryoso dapat din tayo in dealing sa mga gawain pagdating po sa atin pong Panginoon. Don't mind po yung iba. Kung hindi nila po ito, if they are not used to that, okay lang mga kapatid. Hindi sila sanay doon eh. Pero huwag mong gayahin sila. Kundi gawin mo kung sino ka, kung ano ka. Okay? Sapagkat laging nakatingin ang Panginoon. At tinitingnan tayo sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng kilos po natin. Tama po ba mga kapatid? Napakabigat. This house is a house of prayer. Pero hindi po yon nangyayari. Hallelujah.
Kumusta kayo? Kumusta prayer life niyo? Kumusta devotion niyo? Well, so doon pa lang mga kapatid, pwede na tayong sumagot. Are we for real? Diba? Totoo ba talaga tayo? Kasi kung meron tayong oras sa ibang bagay, dapat po mga kapatid, meron po tayong oras din na inilalaan para po doon. At lahat naman mapapansin ninyo mga kapatid, at ito yung pangatlo. Ito yung pangatlo. Una, are we for real sa pagsamba? Pangalawa, are we for real sa pananalangin? And then pangatlo, are we for real saan? Sa pagbabasa ng salita niya. Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yon. Dili-diliin mo yon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Sino sa atin dito ang hindi nakakalimot na magbasa ng salita ng Diyos? Minsan nakakalimutan natin, amen? Maging totoo tayo. Amen? Sino rito ang kahit minsan hindi na nga nakapagbabasa? Amen? Masakit po ito mga kapatid, sa totoo lang. Masakit ito. Hindi lamang po para sa atin, lalong masakit ito para sa Panginoon. Why? Wala po siyang inutos na ginawa natin. Lucas 6:46. Pakilipat nga lang. Ayan. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawa, sinasabi ko. Hindi niyo ginagawa, sinasabi ko. So wala po siyang inuutos na ginagawa natin. Lalong ito mas masakit. Wala po siyang sinabi na pinaniwalaan natin. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw niyong maniwala. Ayaw niyong maniwala. Ayaw niyong gawin. Yun yung sikreto eh. Kaya ko sinasabi ito sa inyo. Amen. So balikan uli natin yung Joshua 1:8. Sige po. Huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat na yon. Dili-diliin mo yon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat. Sa gayon, giginhawa ka at alalahanin mo lagi ang aking tagipilin. So sabi nito, alalahanin natin lagi ang bilin niya. Ano ba bilin niya? Huwag nating kaligtaang basahin ang kanyang salita. Amen. Bakit? Upang matupad natin ang lahat ng nasusulat dito. At kung natupad natin, ano naman ang para sa atin? Giginhawa tayo at hindi po ba nyo napansin na lahat ng bagay na pinagagawa niya sa atin, laging ang pakinabang nito para sa atin? Pero ang problema, hirap na hirap tayo na ito ay sundin at gawin. Kaya pala niya sinasabi, gawin nyo, basahin ninyo. Meditate it day and night. Bakit? Sapagkat meron palang blessing sa loob nito. May blessing. Naalala ko po yung mag-ama. Kung hindi ko po ito naikwento sa inyo. Napakayaman po, bilyonaryo yung ama. Siyempre malapit na po siyang mamatay. Kanino mapupunta yung kayamanan niya? Sa anak niya. Amen po ba? Pero ayaw po nung ama na ibigay lang yung pong pamana niya ng ganun lang. Dahil baka mapariwara yung kanyang anak. Alam niyo po ba kung ano ginawa nung ama? Yung lahat po nung kayamanan na para po doon sa anak na yon, isinulat po niya sa tseke at inipit po niya sa Biblia na hindi niya sinabi sa kanyang anak. At yung Biblia na ito, ang ibinigay niya sa kanyang anak, sabi niya, anak, ito lang ang pwede kong iwan sa'yo. Basahin mo yan. Yan ang gagabay sa buhay mo. So pumanaw yung ama. Yung pong anak naggalit sa ama. Saan ka napunta yung kayamanan namin? Kanino niya ibinigay? Bakit ang binigay lang niya sa akin na itong aklat na ito, Biblia, anin ko dito, itinabi niya. Hindi ko kailangan ito. So naghirap yung bata.
Sa tagal na nag-suffer. Tapos later on, hindi na po niya binalikan niya ngayon yung ibinigay sa kanya ng kanyang tatay. O ano nalaman niya? Nung binasa niya ngayon, doon niya nakita yung cheque na inipit ng tatay doon sa Biblia. Dahil ang gusto ng ama, yung panuntunan niya ay manggagaling sa salita ng Diyos. Binaliwala niya. So, naranasan niya po ang hirap. Nung binalikan niya, doon niya nakita na mayaman pala, yung pong nasa loob ng Biblia, yung pala ang kayamanan na iniwan sa kanya. Ano gusto kong i-connect doon? Sabi rito, magtatagumpay kayo. Di ba? Giginhawa kayo at magtatagumpay. Hindi lamang po ito in the area of finances, kundi po sa kabuuan. Giginhawa ang buhay mo. Magtatagumpay ka sa lahat ng mga endeavors mo. At napakasarap na mangyari. Bakit? Because you are being guided by the Word of God. We can get wisdom from it. Amen. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Direction. Yun yung gagabay sa iyo eh. Hindi ka mapapasama, hindi ka mapapariwara. Sapagkat every time na babasahin mo ang salita ng Panginoon, mga kapatid, may ituturo siya sa iyo. Yung hindi mo kayang gawin, halimbawa ito, hindi mo kayang gawin na magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo, halimbawa lang, pero oras na mabasa mo sa salita ng Panginoon, ang sabi ron, pinatawad ka ng Diyos, kaya dapat ka rin magpatawad. Kapag ka nabasa mo yon, mariremind ka eh. Lord, totoo nga pala, no? Matakot. Kaya sabi ron, isa lang eka ang masasabi ko, matakot kayo sa Diyos. Iyan ang buong katungkulan ng Diyos. Mga kapatid, hindi madali. Kung iniisip ninyo na madali ang maging Kristiyano, no, it's not. It's not. Pero ito po, sana, ikaw man lang, makita mo sa sarili mo na nagawa mo yung bagay na gusto na mangyari ng Diyos sa buhay mo. Napakasarap, to be honest with you. Napakasarap na kahit siyang ka tumingin, siyang ka humarap. Yung wala kang anumang, bakit? Kasi naging tunay ka, naging totoo ka. Okay? Hindi ko sinasabing hindi tayo nagkakamali ni minsan. Hindi ko sinasabing hindi tayo nagsisinungaling ni minsan. Pero makikita mo, doon sa design ng taong ito, nagpipilit siya na hindi magkasala sa harapan ng Diyos. Amen? Yun po pinakamahalaga, kapatid. Masarap na maramdaman. Yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 25, good and faithful servant. Good and faithful servant. Sana, napakasarap nang hindi tayo maparatangan. Amen? Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Paano natin sasabihin totoo tayo kung may pandaraya na binabanggit dito? Ang hindi po natin alam na anumang daw pong mabuting bagay at hindi natin ginawa, ito'y isang kasalanan. Do you know that? Okay? Tingnan nyo. Santiago 4:17. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi niya ginawa, nagkakasala. Amen? Ang pagsamba po ba mabuti? Okay? Ang pananalangin po ba mabuti? Ang pagbabasa ba ng Biblia mabuti? At kung hindi natin ito ginagawa, nagkakaroon tayo. Nagkakasala tayo. Akala natin hindi. Sapagkat anumang daw bagay na mabuti na alam mo, kung mabuti at hindi mo ginawa, napakarami pong pagkakataon sa buhay natin na binibigay ng Diyos. Opportunity na makagawa tayo ng mabuti sapagkat alam natin na mabuti, pero hindi natin ginagawa. Nagkakasala po tayo. Nagkakasala po tayo. Amen?
So, kaya nga ang tanong natin ngayon sa mensahe po natin, are you for real? Totoo ba tayong talaga? Tunay ba tayong anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya? Ngayon, paano natin matatagalan, mga kapatid, na gawin lagi ang isang bagay na hindi naman pala tayo totoo? Paano? Sipin mo, alam mo sa sarili mo, hindi ka totoo, pero patuloy mo lang ginagawa yung ginagawa mo, pero alam mo hindi ka totoo. Natatagalan natin. Sana mga kapatid, medyo magkaroon tayo ng assessment. Tingnan natin, Lord, lahat ba ng ginagawa ko ay totoo sa'yo? Kasi kung hindi totoo, turuan mo ko. Ayaw kong hindi maging totoo sa'yo. Sayang eh. Sayang. Sayang yung buhay ko. Sayang yung oras ko. Sayang yung lahat ng ginagawa ko. Yung pala, dinadaya ko sarili ko. Kung sarili ko, dinadaya ko, kaya ko kayong dayain. Amen? And here is my conclusion. So, wag po nating payagan na lahat ng ginagawa natin sa Diyos, at the end of the day, mawalan po ng saysay. Dahil hindi naman pala tayo nagiging totoo at tunay sa lahat po ng ating ginagawa. Paano ba natin masasabi na hindi tayo tunay at totoo? Paano ba natin masasabi? Sige nga. Bishop, paano masasabi na hindi ako totoo, hindi ako tunay? Ito, pakinggan niyo mga kapatid. Ang isang punong hindi totoo, hindi siya namumunga. At kung sakali man na mamunga siya, hindi rin totoo. Tama po ba? Napaka-imposible na nga mamunga. Kasi pwede natin lagyan ng bunga. Tama? Para lang palabasin na yung puno ay totoo. May bunga. Lapitan mo yung bunga. Totoo, hindi? Hindi rin po totoo. Kung totoo po tayo, meron din po tayong bunga na makikita. Anong bunga? Bunga ng pagsamba, bunga ng pananalangin, bunga ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At yung effect nito ay makikita po sa buhay ng bawat isa sa atin. Speaking about bunga, natatandaan niyo po ba yung puno na kung saan naglalakbay ang Panginoon at nakaramdam ng gutom at dadaan po sila sa isang puno at nilapitan po ito ng Panginoon para po kumuha ng bunga. But sad to say, paglapit po niya, puro lang dahon, wala siyang nakitang bunga. Ano ginawa po ng Panginoon doon sa puno? Ano ginawa? Sinumpa. Ano ibig ko sabihin? Barrenness is a curse. Okay? Kapag pala wala tayong bunga, meron po itong sumpa. John 15:16, tinan niyo sabi ng salita ng Panginoon, hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. So inaasahan po tayo ng Diyos na mamumunga. Hahanapan po niya tayo. Nasaan ang bunga mo bilang pinili ka? I-expect po niya ito. Kung wala siyang makita sa ating bunga, ang kasunod nito, sumpa na. Bakit? Kasi wala tayong naging silbi o pakinabang. At kapag wala po tayong silbi o pakinabang, mga kapatid, kasi ini-expect po ito ng Diyos. Tandaan niyo ito, wala pong nilikha ang Diyos na hindi po nagpo-produce. Ang mga isda, nagpo-produce ba sila on its kind? Okay, ang mga hayop, nagpo-produce ba sila? Ang mga puno, nagpo-produce din? Tayo, nagpo-produce din? So, ibig sabihin, lahat ng nilikha halos ng Panginoon na may bunga, nagpo-produce. Amen? Namumunga. So, ini-expect din ng Panginoon sa atin na tayo makapamunga. Alam niyo ba mga kapatid na hindi kayo nakakilala sa Diyos kung walang ginamit ang Diyos para makakilala kayo? At yung ginamit na ito ng Diyos, kayo ang naging bunga. Kayo ngayon na nakakilala sa Panginoon, hahanapan kayo ng Diyos, nasaan naman ngayon ang inyong naging bunga matapos na kayo'y makakilala? Kaya dapat po mga kapatid, marami pong nakakakilala sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ikaw mismo ang ginagamit ng Panginoon para mag-multiply. Para masabi mo sa kanila kung ano ginawa ng Panginoon sa iyo. O dahil po walang silbi, walang bunga, eto po yung last verse natin.
Itapon nyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Nakita nyo? Bakit? Barren. Walang bunga. Walang production. O, sabi ng Panginoon, may curse yan. Hindi yan pakikinabangan. Sumpain na yan. So mga kapatid, huwag sanang mangyari po sa atin na wala tayong maging bunga. Amen? Hindi lamang bungang kaluluwa, kundi bunga ng pagbabago sa atin pong buhay. Makita yung bunga, ang tindi ng pagdating sa pagsamba, eto po. Alam niyo ba, may mga kanya-kanya tayong strength. May kanya-kanya tayong mga katangian. O eto, pag sinabi nila, okay, ang mga taga-Elyon, ang strength nila, tingnan niyo sila kung paano mag-worship. O siya yan. Ang mga taga-Elyon, tingnan niyo sila kung paano manalangin. Ang titindi niyan. Tingnan niyo sila kung paano po magbasa. O eto po, dito ko i-close. Di ba? Kami po ay pumupunta international. Ako po, nakikita nyo, sanay ako na mag-preach Tagalog. Tama? Dahil ang mga kaharap ko, Tagalog. Pero pagdating po sa ibang bansa, mauobliga kang hindi pa pwedeng hindi ka mag-i-English. At ako naman, malakas ang loob ko, lalo na hindi Pilipino kaharap ko. O kapag ka-Thailander ang kaharap ko, kahit anong klaseng English yan sasabihin ng mga Thailander, Kapag Japanese ang kaharap ko, kahit, aywa, ganyan. Kapatid. O eto nga, hindi po ang sinasabi ko sa sarili ko. May kasama. May kasama kami. Hindi rin po sanay mag-English. Alam niyo ba kung ano ginawa? Yung pala, napakarami po niyang alam na verse. At yung pong verses na na-memorize niya, puro English yun. Tumayo. Sinimula, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Lahat po ay binira, puro verses. Natapos ang preaching. Palakpakan ng tao, verses lang. Kayo, anong verses ang alam niyo? For God so loved. Hanggang doon na lang. For God so loved. Hindi na maituloy. Bakit? Nakakalimutan ko Amen, kapatid? Alam niyo ba kung bakit nagtagumpay ang Panginoon kay Satanas? Tingnan niyo, china-challenge po siya. Written, ha? China-challenge siya. This is the word of God. Sabi ng Panginoon, it is also written. It is also written. Hindi nakapanig ang demonyo. Bakit? Sa bawat sasabihin niya, kahit ito'y salita ng Panginoon, ginagamit niya na tinutwist, sumasagot ang Panginoon, it is also written. It is also written. Lahat, kapatid, ng sasabihin sa iyo, nasa salita ng Panginoon ang pwedeng maging sagot. Amen? Kaya kung alam natin, amen, kaya napakasarap na alam mo ang salita ng Panginoon. Yung bigla kang magkakasama kayo at bigla ang hahatakin ka. Bro, hindi ko nakanta, ikaw na magturo. Wala kang alam. Magtuturo ka rin. Kaya lahat kayong magkakasama, puro teacher. Bakit? Turo ng turo. Ikaw na. O turo. Teacher. O turo. Kapatid, hindi. Kahit wala akong dalang Biblia, and this is for the glory of God, hindi mo ako kayang biglayin. Hindi mo ako kayang biglayin. Sasabihin ko sa iyo kung saan nakasulat. Sasabihin ko sa iyo kung saan ko kinuha. Kaya ko pong gawin yon. For the glory of God, hindi po pagyayabang. Okay, bakit? Kasi po, hindi ko lang basta binasa Diba? At dala-dala mo yun. Kahit saan ka pumunta. Kung kinakailangan, nagamitin mo yung bagay na yun. Tingnan nyo yung kasama namin. Nabigla. Hindi naman pala marunong din mag-English. Pero dahil po memorize niya ang mga salita ng Diyos. Sa English, di nakatapos siya. Here is my point, mga kapatid. Here is my point. Sa lahat ng preaching kong Tagalog, may love gift. Nung aking mag-English, wala. Kaya sabi ko, hindi na ako mag-English. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Pinasaya ko lang kayo. Kasi karanasan ko.
marami ka palang may experience sa ganon. Tayo pong lahat ay tumayo. Sorry Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang awit, piling, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, ang kadakilaan mo. Tayo po manalangin sa Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat muli Panginoon sa paalala mo po sa amin. Gawin mo kaming totoo, gawin mo kaming tunay sa lahat po ng ginagawa po namin na may kaugnayan po sa inyo, sa mga gawain po ninyo. Ayaw po namin, Panginoon o God, na meron po kami, Panginoong, guilt sa puso po namin. Sapagkat hindi po namin nagagawa ng tama at wasto yung bagay na ipinagagawa mo. Kung hindi man kami madalas, Panginoon o God, na nakasusunod sa sinasabi mo, kung hindi man kami madalas na naniniwala sa lahat ng inuutos po ninyo, Lord, tulungan mo kami. Ang lahat pa lang ito, Panginoon, ay para po, Panginoon, sa amin. This is for our own good, Panginoon. Wala kang sinabi at inutos at ipinagawa na hindi ang magbe-benefit nito ay kami. Kaya mo pala ito, Panginoon, inuutos sa amin. Lord, walang mawawala po sa inyo, pero kami, ang daming nawawala sa amin. Maraming nasasayang, nasandali, panahon, pagkakataon, sapagkat hindi po namin pinapahalagahan ang bawat bagay na kayo rin po, Panginoon o God, ang nagsasabi po nito. But this time, Lord, sa paalala mo sa amin, Lord, tulungan mo kami, o Banal na Espiritu. Gabayan mo kami, na this time gusto namin, lahat ng gagawin po namin, Panginoon, yung tunay, yung totoo. Gaya na sinabi mo sa 1 Corinthians 10:31, whatever we do, whether we eat or drink, we do it for your glory, we do it for your honor. Salamat po, Panginoon ko Diyos. Lord, wala ni isa nawa sa amin na narinito ang merong pagsisisihan pagdating po ng araw at sasabihin po namin, Panginoon, Lord, na sayang ang lahat ng aming ginawa kasi hindi kami naging makatotohanan sa lahat ng iyon. Lord, this is my prayer sa bawat isa sa amin. Loobin mo, Panginoon, kahit anytime na dumating kayo, abutan mo kami, Panginoon o God, na may kagalakan sa aming mga puso, na wala po, Panginoong regret, o Diyos,
sa lahat po ng aming ginawang paglilingkod, sapagkat naging totoo kami, naging tunay kami sa amin pong sarili, sa inyo, at sa lahat ng ginagawa namin. Muli, O Diyos, ingatan mo ang bawat isa sa mga anak po ninyo. Lalabas kami sa tahanan mong ito na mayroon po, Panginoong, attitude ng pagsamba, attitude ng pananalangin. At Lord, turuan mo kami na laging magbasa ng mga salita po ninyo sapagkat yan ang sandata po namin sa anumang atake ng kaaway sa buhay po namin. Muli, O Diyos, sa iyong pinakamataas na parangal, papuri at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa aming mga puso. At taglayin po namin ang pagpapala mo, ang kapayapaan mo ay maranasan ng bawat isa po sa amin. Lord, this is for your glory and honor. This all we pray. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Ingatan kayo ng Panginoon. See you next week.